Pahina 21 bumaba ang mga anghel. Ang order ay naibalik sa pasukan sa paaralan. 2 beses na sunod-sunod na pumutok si Nico sa pasukan ng unibersidad sa loob ng maikling panahon, at ang ganoong uri ng ligaw at walang kapantay na pangingibabaw ay nakakuha na ng hindi mabilang na mga brain-dead na tagahanga sa Oxford University. May mga lalaki at babae sa kanila. Ang mga lalaki ay sumasamba, at para sa mga babae. Kuya Security, ang pangalan ko ay Shirley, pwede ba akong magpa-picture kasama ka? Kuya Security Guard, sobrang nakakapagod makipag-away no. Kumokonsumo din ito ng maraming enerhiya. Tingnan mo, dinalhan kita ng kanin, may nilagang baboy, maanghang na manok at maasim na tadyang ng suka, kumain ka ng konti. Security kuya, hindi ka pa nag-a-add ng Facebook ng mga tao, huwag kang mag-alala dyan, hindi kita guguluhin, basta't gabi-gabi ka lang makapag-good night sa akin, ha, nasaan ang phone mo? Security kuya, alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng may heartbeat, ah? Hindi mo pa alam ah. Tapos security brother abutin mo at idiin mo ang kamay mo sa dibdib ng isang tao, malalaman mo. Ang isang grupo ng mga babae ay nagtipon sa pasukan ng paaralan sa ilang mga punto, at sila ay kabataan at masigasig, pinalibutan si Nico ng may labis na sigasig. Inabot pa ng ilan sa mga babae at hinayla si Nico, na para bang hinayla siya palapit sa kanila. Napaharap sa gayong sigasig, hindi ito nakayanan ni Nico. Pakiramdam niya ay wala nang mapagpahingahan ang kanyang mga braso, kasama sa mga ito ang ilang mga batang babae na may matataas na dibdib, napakalapit sa distansya kung sakaling hindi nila sinasadyang mahawakan ito. Sa malawak na liwanag ng araw, sa buong view ng publiko, on-the-spot molestasyon ng mga inosenteng babae hindi siya maaaring gumawa ng mga bagay-bagay. Nakita ni na Frederick, Theodore, Arthur, Walter at iba pang security guard ang eksenang ito, pero inggit lang, sa pagkakaalam nila, wala talagang college security guard na makakatulad kay Nico, sikat na sikat sa mga babae. Si Nico ay si Nico, hindi karaniwan, na umaakit ng magagandang babae upang makipagkompetensya. Hinding-hindi natin maaabot ang taas ng ilang palapag na tulad ni Nico sa buhay na ito. Sinabi ko sa iyo na si Nico ang magiging school beauty queen ng ating paaralan at magkakaroon pa ng magandang guro. Ang pangunahing bagay ay ang lakas ni Nico kaya hindi niya ito mapigilan. Sa tingin mo, kung susundin natin si Nico, maaari ba tayong humigop ng sopas kapag kumakain ng karne si Nico? Go go go! Theodore on this image of your smile back teeth, and still want to drink soup. Sinong tumitingin sa'yo ah? Ang mga taong ito ay nagtatawanan at nagbibiroan, nahaharap sa dilema na kinakaharap ni Nico ngunit hindi alam kung paano sumulong upang tumulong sa paglutas ng problema na maaaring magdusa kay Nico. Napapaligiran ng maraming kabataan at masigasig na mga batang babae, si Nico ay hindi makapaghintay na makapaghiwalay, at sa parehong oras ay hindi niya maiwasang maramdaman na iba na ang panahon, at ngayon ang mga batang babae ay hindi na nahihiya tulad ng dati, at ang bawat isa ay masigasig at walang pigil gaya ng isang babaeng may edad na tigre at lobo, na gustong kainin siya. Magtatrabaho si kuya bilang security guard. Hindi dito para maging manliligaw. Ewan ko ba kung itong eksenang ito ay nakikita ng magandang principal, hindi siya magagalit, take the opportunity to dismiss himself. Iniisip ko pa lang, parang may komosayon sa harap ng tunog, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay naaakit sa harapan, pati iyong mga babaeng nagkukumpulan kay Nico, isa-isa ring lumingon ang kanilang mga ulo para tingnan, parang may nakita silang bihira. Kagandahan, lahat sila ay naaakit. Medyo curious din si Nico at ibinaling din ang tingin sa harap para tingnan. Sa harapan, dahan-daang naglalakad ang isang balingkinitan at maselang figure, sa kanyang anyo, tila lumiliwanag ang buong mundo, sa sarili niyang paglabas ng liwanag, pati ang nagliliyab na sikat ng araw ay tila nawala ng kulay. Tanghali noon, sumisikat ang araw, parang tubig ang hangin, walang alon. Isang batang babae, simpleng damit, naliligo sa nagliliyab na sikat ng araw, bahagyang gumagalaw na mga lotes na hakbang, naglalakad sa mahinhin na paraan, ang mainit at nakakalason na sikat ng araw ay tila naging malambot, sa isang bilog ng gininto ang glow ay balot sa kanya, sa lahat ng paraan na parang ang pagpipinta sa pamamagitan ng papel at palabas, na nagpapakita ng tunay na katawan. Biglang tumahimik ang paligid, maririnig ang mga nahuhulog na karayom. Para bang anumang uri ng tunog ang makakagambala sa magandang larawan ng sandaling ito.
Ang mga tao sa bukid, hindi alintana ang mga lalaki at babae, ang paghinga ng bawat isa ay naging maingat ng maraming, mayroon talagang isang kagandahan sa mundong ito ay maaaring tumama sa puso, upang ang mga tao ay makalimutan, ngunit din ang puso ng pagkamangha. Nakita rin ni Nico ang dalaga na istilong naglalakad, kahit na malabakal ang kalooban nito, sa sandaling makita niya ang dalaga, hindi niya maiwasang madisorientation. Hindi naman sa hindi pa siya nakakita ng babae dati, at hindi rin naman siya nakakita ng magandang babae. Kung tutuusin, sa lahat ng babaeng naranasan niya, wala ni isa sa kanila ang naging pinakamaganda sa mundo. Gayunpaman, mayroong isang babae sa mundong ito. Maharlika at banal, parang isang anghel ang bumaba. Lumapit siya, isang mahabang plain na damit, simple at eleganteng, ngunit binalangkas din sa kanya ang kahangahangang matangkad na balingkinitan na katawan, at dalisay at gustong masindak sa mundo ang magandang mahabang buhok sa balikat, dahan-dahan siyang lumakad, kayamanan ng asul na mga mata na nakatingin sa unahan, isang mukha. Nabihag ng mga mata ng publiko, na nakamamanghang oras. Ang nakikita siyang palaging nagagalit sa mga tao sa kawalang katarungan ng Diyos, paano magiging napakaganda ng isang tao. Hindi naman bata si Nico, lagpas na sa edad niya ang kaalaman at karanasan niya kaya't lumingon siya sa likod, nakita niyang napakabata ng dalaga, mga 18 o 19 years old, parang freshman ang dumating sa Oxford University para mag-ulat. Hindi nakakagulat na sabihin ni Frederick at ng iba pa na ang beauty queen ng paaralan ng Oxford University ay ang pinakamahusay sa lahat ng mga kolehiyo at universidad. Kung ang sobrang gandang babae na naglalakad sa harap mo ay isang freshman sa Oxford University, not to mention a school beauty queen, basta ang kaunting packaging at publicity, ay tiyak na magiging pagkakaroon ng pambansang diyosa. Unti-unti, naramdaman ni Nico na may mali, at lumakad talaga ang dalaga patungo sa kanya. Habang papalapit ang batang babae, ang isa sa mga batang babae na orihinal na nagtipon sa paligid ni Nico ay hindi malay na lumipat sa mga gilid upang gumawa ng paraan para sa isang landas. Ito ay isang likas na reaksyon. Para itong phoenix na bumababa at iniiwasan ito ng 100 ibon. Hello, ikinagagalak kung makilala ka. Lumapit ang dalaga kay Nico, huminto sa paglalakad, at bahagyang tumagilid ang ulo para tingnan si Nico, puno ng ngiti ang mukha nito. Na parang naging malambot na sikat ng araw na dahan-daang nagwisik sa kanyang magandang mukha, na sumasalamin sa isang malajade na kumikinang na kinang, sa kanyang magaan na ngiti, ang pares ng mga mata na parang ang buwan ay nakalubog sa mukha, pati na rin ang kristal na maliwanag at pataas, madilim na parang mga mag-aaral ng tinta. Kasing lalim at ethereal ng kalangitan sa gabi. Napuno ng kalituhan si Nico nang tumingin siya sa kaliwat kanan bago tumingin sa babaeng nasa harapan niya at nag-aalangay na nagtanong, "Ako ba ang kinakausap mo?" Paf! Hindi napigilan ni Claire na matawa at medyo hindi kaaya-aya habang sinasabi niya, "Hindi kaya nakikipag-usap ako sa hangin." Solemn na ang mukha ni Nico at seryosong sinabi niya, "Girl, hindi kita kilala. Pero kilala kita. On my way to school, I browsed the school's forum and nakakita ako ng maraming posts about you." Nakangiti pa rin si Claire, ang dalisay at matamis na ngiti ay parang patak na iyon, bilang isang tao sa gayong mataas na tag-araw sa ilalim ng simpleng hindi mapigilan ang matamis at malamig na batis na ito sa puso. Kahit papaano ay naramdaman ni Nico na ang init sa buong paligid ay tila nagkalat ng husto. Puno pa rin siya ng pag-aalinlangan, ganap na hindi marinig kung ano ang ibig sabihin ng babaeng nasa harapan niya sa forum at post. Noon lang. Boom! Isang tunog na puno ng madamdamin na sumisipol na tunog ng makina ng sports car, na sinundan ng, sa paningin ng karamihan, isang modeling avant-garde na kasing dami ng sapilitang Lamborghini na sports car ang huminto sa pasukan ng paaralan. Pahina 22 Tiyo at Sisiw. Ang Lamborghini sports car na ito ay huminto lamang, maraming mga batang babae sa paligid ng mga mata ang naakit sa nakaraan. Bumukas ang pinto ng kotse, bumaba ang isang gwapong binata, marangal at matikas, na may mainit na ngiti na malajade sa kanyang mukha, nakatira ang maraming mga batang babae na lubhang standardized Prince Charming. Kung tutuusin, si George nga ang Prince Charming ng Oxford University, isang gwapo at gwapong pampamilyang lalaki na nakakuha ng puso ng maraming babae. Nakilala ng ilan sa mga babae sa karamihan si George, at lahat sa kanila ay hindi napigilan ang kanilang pananabik. Hindi ba ito si Mr. Kelly? Ang gwapo talaga. Gwapo at mahinhin, talagang masyadong kaakit-akit, karapat-dapat na maging Prince Charming ng aming paaralan. Putul.
Sa tingin ko, mas gwapo pa rin si Kuya Security, ano ba kasing gwapo sa ganitong klase ng puting bata? Oo, masculine at gwapo talaga ang security brother, ganito ang lasa ng security brother. Anong amoy yan? Naamoy mo na. Ang ilan sa mga batang babae ay nag-uusap at palaging inihahambing si Nico kay George. Pagkababa ni George sa sasakyan, lumingon ang mga mata niya at nakita niya ang magandang figure sa harapan niya, uminit ang puso niya at agad siyang lumapit at sinabing, Claire, bakit mag-isa kang pumasok sa school? I told you na dinala kita dito para mag-report sa school. Tumingin si Claire kay George at sinabi niya, bakit ko hahayaan na dalhin mo ako dito? Kilala ba kita? Halos hindi niyan sinakaw si George hanggang mamatay. Gayunpaman, ang mukha ni George ay gaya ng dati, isang kaakit-akit na gwapong mukha na may mainit pa ring malajade na ngiti, nakangiti niyang sinabi, paano ko sasabihin na kilala kita? Bago ka lang dito, mas maganda kung may maghahatid sa'yo. George, sa tingin mo ba ako ay isang retard na hindi man lang makapag-report sa paaralan? Tanong ni Claire bilang ganti, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi magalang. Ngumiti si George at sinabing, hindi ko ibig sabihin iyon, pero Claire, pumunta ka sa Oxford University bilang nangungunang estudyante sa probinsya, kaya madaling mag-check-in. Pero pagkatapos mong mag-check-in, kailangan mo ring bumili ng ilang mga supply o isang bagay, mayroong isang tao sa paligid, maginhawa din. Masyadong maraming gamit para dalhin mo. So yun ang inaalala mo. Kung gayon walang dapat ipag-alala, nakangiting sabi ni Claire, tumangala ang mga mata kay Nico at sinabing, may magdadala ng gamit ko para sa akin. Nakaramdam agad ng masamang pakiramdam si Nico, sa pag-aakalang hindi titignan ng batang babae na ito ang kanyang sarili na hayaan siyang magtrabaho ng husto, tama ba? Sa isiping iyon, agad na sinabi ni Nico, Frederick, Theodore, pinapanatili mo ang kaayusan dito. Pupunta ako sa ibang lugar para magpatrol. Dahil doon, tumalikod na si Nico at gusto nang umalis. Hoy, bawal kang umalis, hindi pa kita tapos kausapin. Sure enough, ang apurahang sigaw ni Claire ay nanggaling sa kanyang likuran. Hindi tumigil si Nico anong biro, hindi ako tinatawag na, hello, sino ang nakakaalam kung sino ang sinisigawan mo? Ngunit hindi pa nakakalabas ng ilang hakbang si Nico ay biglang may naramdaman siyang kamay na humahaplos sa kanyang baywang, at kinailangan niyang lumingon sa likuran para makita ang magandang mukha ng dalaga. Sinasabi ko na ikaw ay masyadong matapang, ang maliit na batang babae na ito, napaka-casual na paghila ng damit ng isang lalaki sa sikat ng araw, ito ay hindi disente. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig na diretso ang mukha at nagpatuloy, buti na lang nag-isyo ang paaralan ng magandang kalidad na mga uniforme, kung sakaling mas malala ang kalidad at pupunitin mo sila ng hatek, hindi ka ba magiging babaeng hooligan na nang molestya ng mga lalaki? Gitling. Bakit parang gusto kong tamaan ang isang tao kapag narinig ko iyon? Pinilit itong magpanggap na masyadong spot on point. Sa field, ngunit kung sino man ang nakarinig sa mga salita ni Nico, wala ni isa sa kanila ang napatulala dahil sa mga pipi. Frederick, Theodore and other security guards mukhang hindi na makapaghintay na palitan ang mukha ni Nico, sumisigaw sila sa puso nila Nico, kung hindi mo nagustuhan, palitan mo ako mas gusto ko. Hatakin itong batang babae, kahit punit-punit ang damit, di bale. Ito ay maaaring sabihin na hanggat isang lalaki, narinig ang mga salita ni Nico, magkakaroon ng isang uri ng panloob na pagdurugo salpok, kaya isang maganda tulad ng isang pagpipinta ng mga tao sa pamamagitan ng papel at sa labas ng mukhang duwende na batang babae ang nagkusa na lumapit. Upang hilahin set malapit, hindi pinahahalagahan ito ay makatarungan, ngunit din aktwal na sinabi na ang mga tao ay babaeng rascals, na magiging sanhi ng pampublikong galit. Hindi humanga si Claire, ngumiti siya ng nakakaloko at sinabing, sinisigawan kita, at hindi mo pinansin ang mga tao, kaya kinailangan kitang hilahin. Kanina mo lang ako tinawagan. Pero hindi ako tinatawag na hello. Well, kung ganoon, paano kung opisyal na nating makilala ang isa't isa? Nakangiti si Claire habang nakatingin kay Nico at pagkatapos ay sinabing, Hi, my name is Claire. At saka ano? Sabi ko, ulo ka bang kahoy o hindi ka marunong maging magalang? Nagpapakilala na ang mga tao, hindi ba pwedeng maging magalang ka? Inis na sabi ni Claire. Pagkatapos ay natauhan si Nico at sinabi niya, so, Nico ang pangalan ko sabi ko Miss Hardy, parang ang cheesy mo sa pick-up line na iyon. Miss Hardy. Cliché. Napakabuting tao ni Claire, pero nagalit siya nang marinig niya ito,
pero kumislap ang mga mata niya at nakangiting sabi, "Well, let's get reacquainted, Uncle Magnus. Show me your non-cliché way of pick up, okay?" Tio Magnus. Itim ang mukha ni Nico, sa sobrang takot ay dali-dali niyang hinawakan ang kanyang mukha ang balat ay siksik at hindi lumulubog, ibig sabihin, lumabas ang isang maliit na scruff na walang oras upang linisin ito, paano ito naging tiyuhin. Hindi maganda, hindi maganda. Sabi ni Nico na nakadiretso ang mukha. Bakit? Nawalan ka ng trabaho, sinusuportahan mo ako. Bilang isang security guard, ang pananakit sa mga babae sa oras ng trabaho ay dapat ay dismiss. Seryosong-seryosong sabi ni Nico. Paf! Muling ngumiti si Claire, nakangiting parang bulaklak, maganda habang nagtatagpo ang mga bituin sa langit, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, sabi niya, kung ganoon, samahan mo ako sa iyong trabaho. Hindi maintindihan ni Nico ang ibig sabihin ng mga salita, magtatanong na sana siya, ngunit nakita niya si George sa kanyang harapan na naglalakad na may malamig na mukha. Katabi ni George ang tatlong batang lalaki na sinundan ng kanyang sipa. Naunawaan kaagad ni Nico na si George ang Panginoon ng mga taong ito. Pagtingin sa malungkot na mukha ni George, ang malamig na titig na kumikislap ng, "Papatayin kita," nang tumingin siya sa kanya, agad na naunawaan ni Nico na darating ang kabilang partido upang ayusin ang score. Umangat ang sulok ng bibig ni Nico at lumawak ang isang makahulugang ngiti, gustong-gusto niyang makita ang ilan sa mga taktika ng munting puting batang ito. Naglakad si George, na may nakakulong na galit sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay bughaw at malamig, hindi lamang dahil ang tatlong batang lalaki na sumunod sa kanya ay lumapit sa kanya upang akusahan si Nico ng lahat ng uri ng pag-uugali. Ang mas malaking dahilan ay si Claire, na lagi niyang hinahangaan, ay may malamig na ugali sa kanya na parang isang estranghero, ngunit si Nico, isang security guard na halatang unang beses na nakikipagkita, ay masigasig tulad ng apoy, at talagang nagbago ang kanyang karaniwang uri. Nang malamig na personalidad na gumawa ng inisyatiba upang manggulo. Ano ang hitsura nito kay George? Sabi nga sa kasabihan, walang masama kung walang paghahambing. Sa kaibahan ng ugali ni Claire sa kanya at kay Nico, malapit nang sumabog ang puso niya, kaya natural na itinoon niya ang lahat ng galit niya kay Nico. Pahina 23 ang inis ni Mr. Kelly. Napansin ni Claire ang ibang tingin sa mukha ni Nico habang nakaharap sa kanya, hindi makita si George, na lumapit sa likod niya na may malamig na mukha. Matapos mapansin ang pagbabago ng mukha ni Nico, tumalikod siya at tumalikod, at natural na nakita niya si George, at ang tatlong alipors na sumusunod sa kanya. Ang thirst ni Nico ay nang lumingon si Claire, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni George, hindi na madilim at malamig, muling lumitaw na kasing amo ng Jade, isang imahe ng isang flamboyant na Ginoo. At gumagana iyon. Si Nico ay lihim na namangha sa tunog, pinatay na hindi niya matutunan ang gayong pagbabago ng mukha. Claire, kilala mo siya? Tanong ni George habang papalapit. Hindi bagay sa iyo, di ba? Kumunat ang noo ni Claire, mukhang naiinip sa pagitan ng kanyang tono. Hindi nainas si George, sinabi niya, "Claire, alam ko at dumating ka sa Oxford University, kailangan kitang protektahan kahit papaano." Ang lalaking ito ay lubhang marahas, at sa palagay ko ay hindi ka dapat masyadong lumapit sa kanya. At saka, security guard lang siya. Anong problema ng mga security guard? Dapat mong minamaliit ang mga security guard. Hindi natuwa si Claire, malamig niyang sinabi, "Oo, ikaw George ay galing sa pamilyang Kelly, si Mr. Kelly, na may gininto ang susi sa paglaki, hindi maikukumpara sa iyo ang background ng pamilya ng iba. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay ang iyong sariling mga kamay upang kumita upang makuha. O tumingin hanggang sa henerasyon ng iyong ama upang makakuha ng. Kahit security guard ang iba, self-reliant din sila, anong qualifications ang kailangan mo para maliitin ang iba? Isa pa, hindi kita lubusang kilala, hindi ko kailangan na pangalagaan mo ang aking mga gawain at hindi ka kwalipikadong gawin iyon." Sa pamamagitan ng Claire kaya relentlessly reprimanded, George kung paano magpanggap, mukha ay hindi maaaring hang. Hindi ibinoling ni George ang kanyang pinipigilang galit kay Claire, ibinoling niya ang kanyang mga mata para tingnan si Nico, ang titig sa kanyang mga mata ay unti-unting nanlamig at nanlalamig, sinabi niya, "Ikaw ba ang nanakit sa kanila? Isang bagong security guard, ngunit naglakas loob kang saktan ang mga estudyante sa paaralan.
Isa kang seryosong dereliction of duty para sa isang security guard na bugbugin ang mga estudyanteng ganyan, at hindi lang sila dapat paalisan ng paaralan, kundi ipadala din sila sa himpilan ng pulisya. Tumawa si Nico, ngumiti ng inosente at sinabing, kaya ikaw ang master ng mga brats na ito. Mayroon kang ilang hindi matatag na tagasunod na lumalabag sa mga patakaran ng paaralan at nakakagambala sa utos ng paaralan. Siya nga pala, sila ang nagsimula ng away, ilan sa aming mga security guard ang unang binugbog niya, at sinabi nilang sila ay sa utos ni Mr. Kelly, ang sinumang maglakas loob na humadlang sa kanila ay papatayin. Ano ang tinitingnan mo? Anong tinitingin-tingin mo? Don't question my words, maraming estudyante sa field ang pwedeng tumstigo, may mga kinunan din ng video. I just want to ask, just because they are Mr. Kelly's followers, just because they are under the Mr. Kelly's orders, so they can hit people at will, yung iba hindi kayang lumaban. Binugbog ko sila, ngunit ginawa ko ito bilang pagtatanggol sa sarili. You blood spout. You are not self-defense. You are deliberate revenge, sabi agad ng isang batang lalaki sa tabi ni George na namumula ang mga mata. Pinandilatan siya ni Nico na may nakalubog na tingin sa mga mata. Ang bata ay tinamaan ng kidlat sa ilalim ng mga tingin ni Nico, at agad na umatras, naramdaman ang pakiramdam ng nanginginig na mga buhok. So ikaw ang tinatawag na Mr. Kelly, tama. Pinaikit ni Nico ang kanyang mga mata, tinignan si George pataas at pababa, at sinabing, para kang lalaki. Inutusan mo ang iyong mga tagasunod na ilunsad ang red carpet, tama. Magagawa mo ito, ngunit saan ka kukuha ng lakas ng loob na sabihin na hindi mo hahayaang may ibang maglakad sa pasilyo? Binili mo ba ang Oxford University? Pagmamayari mo ba ang buong campus? Alam mo ba ang traffic jam na dulot ng red carpet na ito? Kulay asul ang mukha ni George, pero nabulunan siya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Ang orihinal na intensyon ay samahan si Claire na mag-ulat sa Oxford University, at upang ipakita ang kahalagahan nito sa kanyang puso sa harap ni Claire, hiniling niya si Billy at ang iba pa na pumunta at ilunsad ang red carpet, at pagkatapos ay samahan si Claire sa red carpet papunta sa check-in desk. Ginawa niya ito para sa dalawang layunin. Isa, sinamahan niya si Claire sa red carpet sa buong view ng publiko. Ito ay magiging kapansin-pansin, ngunit din sa anunsyo ng kanyang relasyon kay Claire ay hindi pangkaraniwan, ibig sabihin ay napakalaking kagandahan ni Claire. Ay ang kanyang G. Kelly ng babae, walang sino man ang maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa. Pangalawa, tulad ng isang kaayusan, ngunit din upang ipahiwatig kay Claire ang kanyang kahangahangang kakayahan ni Mr. Kelly sa Oxford University. Ang pangalawa ay ang pagsasaayos na ito ay maaari ring magpahiwatig kay Claire na ang kahangahangang kakayahan ni Mr. Kelly sa Oxford University ay walang hindi niya kayang hawakan sa paaralan. Sinong mag-aakala na lahat ng ito ay sinira ni Nico? At sadyang inilunsad ang isang pulang carpet. At hindi pinapayagan ng iba na maglakad. Para kanino ito? Tanong ni Claire. Tumawa si Nico at sinabing, sa palagay ko ay iniisip ni Mr. Kelly ang araw ng pagdating ng mga bagong estudyante, kaya espesyal na binili itong mga red carpet para ailatag, para ang mga bagong estudyante ay masayang naglalakad para magulat sa red carpet, magkaroon ng pakiramdam ng tahanan. Ngunit hindi naintindihan ng mga tagasunod ni Mr. Kelly ang kahulugan at ginulo ang mga bagay-bagay. Ang tatlong lalaki sa paligid ni George ay umalis kaagad nang marinig nila ito. Na-misinterpret ang kahulugan ni Mr. Kelly. Pinagkakaguluhan ang mga bagay-bagay. Kalokohan. Hindi totoo yan. Kaagad, isang batang lalaki ang agad na sumagot, hindi kaya, malinaw na binabaligtad mo ang itim at puti, sinabi ni Mr. Kelly na ang red carpet na ito ay maaari lamang silang magkasama ni Miss Jean Claire. Oo. Hindi kami nagkamali Mr. Kelly, huwag kang magtanim ng mga maling akusasyon. Obvious naman na ikaw ang nanggugulo, kung hindi, paano magugulo? Ikaw ang may kasalanan. Ang tatlong batang lalaki ay napuno ng matuwid na galit at nagtatalo para sa kanilang sarili ng buong puso, hindi napapansin ang katotohanan na ang mukha ni George ay nagdilim. Pinaikit ni Nico ang kanyang mga mata at ngumiti talaga nga, hindi takot sa maladyos na kalaban, kundi takot sa parang baboy na kalaban. Ang piggybacking sa paligid ni George ay natural na nagtulak kay George sa limelight kapag ang mga salitang iyon ay lumabas. Well, George, wala akong sama ng loob sa iyo, paano mo sinasadyang saktan ako? Si Claire ang unang umusok, bumangon sa galit at pagtatanong. Natarante si George at nagmamadaling sinabi, Claire, paano kita masasaktan?
Hindi mo pa rin inaamin. Naisulat ang magandang mukha ni Claire na may sama ng loob habang sinasabi, inayos mo ba itong red carpet? At hahayaan mo akong maglakad mag-isa. Ito ay hindi nakakasama sa akin. Kung mangyari ito, paano ako pag-uusapan ng mga mag-aaral at guro sa paaralan kapag may nabalitaan? Anong uri ng reputasyon ang dapat kong taglayin? Ayokong madamay ang mga estudyante at guro ng paaralan dahil sa akin. Ito. Saglit na hindi alam ni George kung ano ang sasabihin, puno ng galit kaagad sa tatlong lalaki sa paligid ng isang vent, nakakadismaya kayo sa akin, maliwanag na na-misinterpret ninyo ang kahulugan ko. I told you to occupy the school road. Ito ay kalokohan, at nakikipag-away ka sa mga security guard, di ba? Bakit hindi ka humingi ng tawad sa mga security guard? Humingi ng tawad. Ang tatlong batang ito ay nalilito, gustong umiyak, sila ay nabugbog ng 1 tonelada, at sa wakas ay kailangan talagang humingi ng tawad. Walang makalangit na hustisya Ang daming nanonood, nakakahiya, okay. Pahina 24 ang killing machine sa likod ng mga eksena. Ang tatlong lalaki ay puno ng pagsalakay din, hindi sila nang ahas na suwayin ang mga salita ni George. Wala silang choice kundi yumuko at humingi ng tawad kay Nico. Hindi lang iyon, hinailan ni Nico sina Frederick at Theodore, ang mga security guard na tinulak nila, at muling humingi ng tawad sa isa't isa. Nakakagulat talaga ang eksenang ito sa mga estudyante sa paligid. Sino si Mr. Kelly? Oxford University School bully ang kanyang mga tagasunod ay karaniwang sa paaralan upang ipagmalaki ang kapangyarihan, pambubuli, sino ang maglakas loob na mag-provoke. At ngayon, talagang nakayuko na naman si Mr. Kelly. Kinailangan nga bang humingi ng tawad ang kanyang mga tagasunod kay Nico at sa ilan sa kanilang mga security guard? Ito talaga ang unang pagkakataon na ang ganitong bagay ay hindi pa nagagawa. Si Nico ay may kaaya-ayang mukha at nakangiting sinabi, napakamalay ninyo, alam ninyo ang inyong mga pagkakamali at pagbabago, iyon ang dahilan kung bakit kayo mabubuting mag-aaral. Pagkarinig ng mga salitang iyon, ang tatlong batang lalaki ay galit na galit sa sakit ng atay, sakit ng tiyan, mukha ng bughaw na bughaw, hindi maiangat ang kanilang mga ulo. Wala nang dapat gawin, panoorin lang nakakatuwang paghiwa-hiwalay, ang pagtitipon dito ay madaling lumikha ng hindi pagkakaunawaan ng mga mandurumog. Nagkalat lahat, sabi ni Nico sa paligid. Sa ilalim ng mga mata ni George, isang malamig na sinag ng liwanag ang kumislap, sa ilalim ng kanyang matikas at magiliw na anyo, siya ay isang mapaghiganting tao, siya ay nanunuya at sinabing, Nico, tama ba? Ang mga taong ito ay hindi makatwiran noon, at nagpakumbaba na sila sa iyo sa bagay na ito. Binugbog mo silang apat, at isa sa kanila ay nakoma pa, I wonder how Nico plans to solve this matter. Tumingin si Nico kay George na walang pakialam at sinabing, settlement. Ibig mong sabihin hindi sila kumbinsido, tama ba? Kaya, maaari kong hintayin na gumaling sila mula sa kanilang mga pinsala at pagkatapos ay gumawa ng appointment upang bumalik para sa isang pambubugbog upang ipakita ang aking pagkabukas palad, maaari kong hayaan silang tumawag ng ilang higit pang mga tao upang sumali sa kanila. Paano iyon para sa isang solusyon? Ang tatlong lalaki ay nakarinig ng paninirang puri sa kanilang mga puso, sino ang hanggal na makipag-away muli sa iyo, hindi ito naghahanap ng pambubugbog. Sa mundong ito, hindi mo malulutas ang mga problema sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban. Sabi ni George sa murang tono. Nagkibit-balikat si Nico at sinabing, then I'm really sorry, I'm just a rough guy who only know how to solve problems with my fists. Kung hindi ka pumayag, wala na akong magagawa. Dahil si Nico ay hindi makabuo ng solusyon sa problema, kailangan kong gawin ito sa aking paraan. Ibinuka ni George ang kanyang bibig na may malamig na lamig sa kanyang tono. Ang iyong paraan. Sinulyapan ni Nico si George, na tumawa ng malakas at sinabing, yeah, your way then. Maghihintay ako, sana lang hindi ako masyadong ma-disappoint. Bahagyang nanlamig ang mukha ni George, nakatitig sa titig ni Nico na may nakatagong haplos ng pangungutya, na para bang nagsasaad ng, fighting with me. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang ibig sabihin. Si Nico ay hindi humanga, sa puntong ito, na parang may konsensya, ang tingin sa kanyang mga mata ay lumingon sa kanang harapan. Isang mabilis na sulyap ay makikita ang isang Land Rover SUV na nakaparada sa tabi ng nakaparadang Lamborghini sports car ni George.
Sa sandaling ito, isang matangkad, matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa harap ng kotse, na nag-aahit ng kanyang ulo ng patag, ang kanyang mukha ay napakalamig, ang titig sa kanyang mga mata ay tila kulay abo, na sumasalamin sa isang pahiwatig ng kawalang interes. Ang kawalang interes na iyon, ang kawalang interes at pagwawalang bahala sa lahat ng buhay. Sa kanyang katawan, may mahinang amoy ng dugo na kumakalat, ang amoy ng dugo na ito ay mararamdaman lamang ng mga malalakas na tao na nasa larangan ng digmaan at pumatay ng mga tao. Gayun din, upang magkaroon ng gayong madugong panlasa, ang tanging paraan upang maunahan ito ay sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga pagpatay. Ang lalaking ito ay dalubhasa sa pagpatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Ibang-iba ang ganitong uri ng tao sa naunang grupo ng mga hooligan ni Mr. Rockwell na maihahambing. Mukhang maulap at maaliwalas pa rin ang mukha ng lalaki, matapos ang isang matalim na tingin sa lalaki ay binawi rin nito ang tingin, walang pakialam sa walang pakialam na tingin sa kanya ng lalaki nang mahinang umagos palabas ang isang malamig na killing machine. Alam niya sa kanyang puso na ang lalaking ito ay dapat na kamag-anak ni George at dapat maging isang bodyguard sa tabi ni George. Hindi katakataka na si George ay tila lubos na kumpiyansa, na nagre-recruit ng isang malakas na tao upang maging kanyang personal na bodyguard, mayroon siyang kapital na maging mapagmataas. Ngunit sa opinyon ni Nico, ito ay hindi sapat, kailangan kong gumawa ng isang pagkakatulad, ito ay malayo sa sapat na distansya gaya ng distansya mula sa lupa hanggang sa langit. Tito Magnus, nasaan tayo? Huwag mo nang maalala. Paano ka magiging ganito? Magiging single ka habang buhay sa ganitong paraan. Wala itong kinalaman sa iyo, ano ang iyong inaalala? Kung gayon hayaan mong ipaalala ko sa iyo na oras na para samahan mo ako upang gawin ang iyong bahagi bilang isang security guard. Ginagawa ko na, hindi mo ba nakikitang nakatayo ako sa harap ng school on duty? Hindi yan ang tinutukoy ko, samahan mo akong mag-report sa duty. Ito rin ba ang tungkulin ng security guard? Oo naman. Natural lang na minsan ay tutulong ang mga security guard sa anumang bagay na hindi madala ng mga freshman. Nagsalita si Claire bilang isang bagay, at pagkatapos niya ay tumalikod siya at naglakad patungo sa campus. Hoy, huwag mong isipin na sasama ako sa iyo, hindi ako basta-basta na tao. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig sa isang seryosong paraan, ngunit ang kanyang mga binti ay lubhang hindi tapat na buhatin ang mga ito upang sumunod. Miss Hardy, sa tingin mo ba dapat tayong maglakad sa red carpet? Bakit? Mister. Inilatag ni Kelly ang red carpet na ito ng buong pag-iingat, kung hindi ako pupunta, hindi ko ba siya bibigyan ng mukha? Isa akong maliit na security guard, hindi ko kayang masaktan Paf! Hindi napigilan ni Claire na matawa, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Nico at inikat ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang nasaktan mo si Mr. Kelly ng higit sa isang beses, ha? Punong-puno ng pulbere ang paghaharap kanina, na nakasakit na kay Mr. Kelly at sa kanyang mga ninuno, okay. Natigilan si George, nakatitig sa figure ni Nico at Claire na magkatabi, mahina niyang narinig ang pag-uusap ng dalawa, lalo na ang mga huling salita ay simpleng sinasampal siya ng malakas sa mukha. Dahil dito'y mas naging malungkot at malagim ang mukha ni George. Maya-maya, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa kanyang luxury sports car. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, humina ang kanyang boses, at nagsabi, Guro, dapat ba akong personal na kumilos upang maalis ang taong ito? Jude, security guard lang yan, hindi mo na kailangan pang pumasok. May sarili akong solusyon. Kung hindi man lang ako makaharap ng security guard, pagtatawanan lang. Sabi ni George. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang pangalan ay Jude, na may manhid at malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Sumakay si George sa kotse at agad siyang nag-dial ng tawag. Hello, Mr. Clarkson. Oo, ako, ito? Hindi ba ito si Mr. Kelly? I wonder kung ano ang gustong i-order ni Mr. Kelly. May bagong security guard na Nico sa school, di ba? Mr. Clarkson, nakarinig ka na ba ng isang security guard na nambugbog sa isang estudyante ng walang dahilan? Paano ni-recruit ang mga security guard ng ganitong kalibre? Ang kahihinatnin ng pambubugbog ng isang security guard sa isang estudyante ay hindi maiisip kung may mabalitaan tungkol sa ganoong bagay. Ano? May ganyan. Kailan ito nangyari? Nangyari lang. Gusto kong pumunta si Mr. Clarkson at kumpirmahin ang nangyari. Isa pa, ayokong makita itong security guard sa campus bukas. Si Mr. Clarkson, tandaan mo,
Utos yan. Pagkatapos ng mga salitang ito, ibinaba ni George ang telepono, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, isang malamig na ngiti ang lumabas sa mga sulok ng kanyang bibig. Pahina 25 ang masama. Nakakabaliw na eksena pa rin iyon sa registration desk. Si Nico at Claire sa lahat ng paraan, sobrang kapansin-pansin, ang isang pares ng mga mata ay hindi maiwasang mapatingin, na hindi maiwasang mapabuntong hininga si Nico minsan, ang gwapo ay gulo, parang alitaptap sa gabi, ayaw. Mahirap maakit ang atensyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pakiramdam ng mapagmataas na kumpiyansa ni Nico. Para sa napansin niya na ang mga sulyap na dumating patagilid ay unang sa Claire, at pagkatapos ay sa kanya sa pagpasa. Katulad din ng, nabahiran siya ng liwanag ni Claire. After realizing the essence of this, medyo nalungkot ang mukha ni Nico, this is simply too shocking, she is looking for herself to come over as a sidekick, right? Pagdating namin sa registration desk ng computer department, sinabi ni Nico, Miss Hardy, tingnan mo kung gaano kasigla ang mga seniors mo, tumayo silang lahat nang makita kang paparating. Sa tingin ko ay wala na akong magagawa, sapat na ang mga masigasig na senior na ito. Hindi, gusto kong manatili ka sa akin. Sabi ni Claire. Grabe talaga, mapagkakamalan. Sabi ni Nico. Hindi pagkakaunawaan. Sabihin na natin. Si Claire, hindi sigurado, ay tumangala kay Nico. Umayos ang mukha ni Nico at seryosong sinabi, tingnan mo, napakagwapo ko at hindi karaniwan, lalaki at gwapo, puno ng pagkalalaki. At ikaw naman ay napakaganda kung pag-uusapan. Magkasama tayong naglalakad, hindi ba hahayaang magkamali ang mga tao? Ito kung sakaling may lumabas na tsismis, hindi ito magiging maganda. I don't mind. Pero paano mo, babae, makatiis sa ganyang tsismis? Kaya nag-aalala ka dyan. Saka don't worry, I don't care, I have a strong mental capacity. Seryosong sabi din ni Claire. Saglit na natigilan si Nico, namangha sa pumutok na jade na mukha ni Claire, iniisip na maputi at malambot ang balat ng batang ito, pero hindi ko akalaing napakakapal pala ng pisngi niya. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang lalaki sa kanyang hitsura. Hindi iyon ang paraan para sabihin ito. Bata ka pa at hindi mo alam kung gaano nakakakilabot ang kapangyarihang pumatay ng tsismis. Gaya nga ng kasabihan ang pagkawala ng iyong katawan ay isang maliit na bagay, ngunit ang pagkawala ng iyong integridad ay isang malaking bagay. You're a unmarried girl, kara-rating mo lang sa school, kung masisira ang reputasyon mo sa mga chismis na ito, sayang naman. Hindi pa rin sumuko si Nico, at ginabayan ng magandang payo. Masaya ako, hindi ako natatakot dyan. Nabalisa si Nico at sinabing, pwede bang itigil mo na ang pagiging torpe? Kailangan mong maging makatwiran. Napangiti si Claire, ang magagandang mata na iyon ay kurbadang parang crescent moon na sumulyap kay Nico at sinabing, ang mga babae ay hindi makatwiran na mga hayop, dapat alam mo ang kasabihang ito. Gitling. Naninigas ang mukha ni Nico, natigilan sa kinatatayuan ang mga salita, syempre alam ko, ngunit tulad mo na hindi makatwiran sa lawak na ito, hindi ko talaga alam. Ano pa ang magagawa ni Nico? Kinailangan kong sundan si Claire sa proseso ng admission na may matigas na pang-itaas na labi at ang mga mapang uyam na mata ng mga nakatatanda sa computer science faculty. Naisip niya sa sarili niya na kung nakakamatay ang titig niya, hindi na siya mabilang na beses na pinatay ng mga nakatatanda sa computer department. Napakadaling puntahan ng computer faculty sa ganyang malaanghel na Diyosa, handa silang magbigay ng malaking alok para samantalahin ang pagkakataong makalapit, pero sinong mag-aakalang nasa gitna si Nico, wala na silang pagkakataon. Sa pagtatapos, si Claire ay nag-stock sa kanya upang bumili ng ilang mga kumot, kubrekama, kumot, kulambo at iba pa, at bumili din ng ilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Siya ay tulad ng isang apoy ng basurahan, at pagkatapos na mabili ang mga bagay na ito, sila ay dinala ni Nico. Ang dahilan ay higit na nagpuputong, mga lalaki, ipinanganak upang magdala ng mga bagay para sa mga babae. Matapos mabili ang lahat, hiniling ni Claire kay Nico na tulungan siyang dalhin ang kanyang mga gamit hanggang sa gusali ng dormitoryo ng kanyang mga babae #6. Ang faculty building. Busy si Kay sa opisina. Maraming mga dokumento sa kanyang mesa na naghihintay para sa kanya upang aprubahan at harapin, pati na rin ang ilang mga problema ng mga bagong mag-aaral, tulad ng paparating na pagsasanay sa militar para sa mga bagong mag-aaral, at iba pa. Knock! 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 Habang abala si Kay ay may kumatok sa pinto sa labas ng opisina.
Itinaas ni Kay ang pares ng magagandang mata na tila mga bituin na nagtatagpo, nakasimangot siya, nasa opisina siya, ngunit ayaw din talagang may mang-istorbo. Ang faculty building sa loob ng mga tao ay alam ang ugali niyang ito, sa pagkakataong ito ay may kumakatok sa pinto, isipin na ito rin ay isang kagyat na bagay. Ang nasabi lang ni Kay, "Sino te? Pumasok ka na." Bumukas ang pinto nang may kumalabog at pumasok si Dean, ang office director, hindi sigurado kung dahil ba sa taba o kung ano paman, punong-puno ng pawis ang kanyang noo. Pumasok si Dean at tumingin kay Kay at agad na sinabi, "Miss Martino, may malaking problema." "Mr. Clarkson, anong nangyayari?" Nakasimangot na tanong ni Kay. "Miss Martino? Iyong bagong security guard na si Nico, siya, he is simply lawless, in full view of the public, talagang binugbog ang mga estudyante ng school. Nagdulot ito ng napakasamang epekto. Isa sa mga estudyante ay nakoma at ginagamot sa Oxford University Hospital." Agad na sabi ni Dean. "Ano? Meron bang ganyan?" Agad namang tumayo si Kay. Pag-atake sa isang estudyante. Ito ay isang napakasamang bagay na mangyari sa campus, dahil ito ay naging isang sensitibong paksa sa komunidad. Kung ang mga magulang ng mag-aaral ay papasok at gumawa ng isang eksena, ang mga bagay ay hindi kakayanin. Kaya, nagulat si Kay nang marinig ang ganoong balita. "Pumunta ako para alamin kung ano ang nangyari. May 3 pang estudyante na hindi gaanong malubhang nasugatan. Pinapasok ko na sila. Miss Martino can question them in person." Nagsalita si Dean, at pagkatapos ay pinapasok niya ang 3 lalaki na naghihintay sa labas ng opisina. Kilala ang reputasyon ni Kay sa Oxford University. Pumasok ang 3 batang ito at humarap kay Kay sa harapan nila, nakaramdam sila ng kaunting kakapusan sa paghinga. Gayunpaman, hindi nila nakalimutan ang kanilang sariling misyon, ang isa ay agad na nagsimula ng isang dakot ng luha at isang matangos na ilong kay Nico upang gumawa ng lahat ng uri ng mga akusasyon. Sabihin nating bastos at brutal si Nico, binabalewala ang mga alituntunin at disiplina ng paaralan, binugbog sila, o binugbog hanggang mamatay, at ang isa sa kanila ay binugbog hanggang mamatay. Buti na lang at mabilis tumakbo silang 3, kung hindi, kalahati na lang ng buhay nila ang itatanim sa kamay ni Nico the Devil Security, at iba pa. Narinig ni Kay ang ganoong reklamo pagkatapos ng galit na mukha na tuwid na asul, ang buong tao ay naiinis at pataas, si Nico ang bastard na ito ay dumating lamang sa unang araw, at nagdulot ng ganoong bagay, ay isang bastard devil. Gayunpaman, si Kay ay hindi isang tao ng mga ulap, kahit na ang kanyang unang impresyon kay Nico ay hindi maganda, ngunit hindi siya gagawa ng anumang di makatwirang desisyon dahil sa isang panig na mga salita. "Mr. Clarkson, dadalhin mo ang 3 estudyanteng ito sa Oxford University Hospital para sa tamang obserbasyon at paggamot," sabi niya. "Babayaran ng paaralan ang mga gastusin. Iimbestigahan ko ang usaping ito, kung nalabag ang mga patakaran, ang parusa ay mapaparusahan, walang awa." Kaagad pagkatapos, tumawag si Kay sa security office, nakipag-ugnayan kay Barry at hiniling kay Barry na agad na ipaalam kay Nico na pumunta sa kanyang opisina.